Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Itago niyo po ako sa pangalang Iverson. Ang aking kwento, Tito Makoy, isang simpleng kwento lang. Karanasan ko ito sa pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa lalaki. Isang karanasan na hindi ko pinagsisisihang aking nasubukan. Palagi akong maagang pumapasok sa opisina. Alam mo na, Tito Makoy, sa lahat kasi na ayaw ko ay ang nahuhuli. Kaya naman galit na galit ako sa mga taong nakikipag-usap sa akin. Meron kaming kasunduan ng takdang oras tapos darating huling masyado. Galit na galit ako dyan, Tito Makoy. Ang pagpasok ko sa trabaho, sa opisina namin, ang tanging nakakatalo sa akin pagdating sa maagang pumapasok ay ang utility worker namin. Yung tagalinis at tagaayos ng tanggapan. Ngunit minsan, nagkakasabay kaming dalawang dumating sa trabaho. Kadalasan, Tito Makoy, 7:30 na sa opisina na ako. Isang araw, Tito Makoy, habang binubuksan ko pa lang ang computer, merong dumating na lalaking bisita. Magandang lalaki, Tito Makoy. Ang tikas ng tindig, nakakainggit. Magandang umaga po, pasensya na po, medyo napaaga yata ang dating ko. Ito ang paghingi ng paumanhin ng bisita. Kasi nga, Tito Makoy, maagang maaga pa talaga. 7:30 pa lang. Wala pong problema, ano pong may paglilingkod ko? Iyan naman ang sagot ko sa kanya. Nagpakilala sa akin ang lalaki. Siya pala si Japit, galing sa Police Provincial Office. Meron siyang ihahatid na papilis sa aming Provincial Administrator, kaso napaaga ng masyado ang kanyang pagdating kaya nagpapaliwanag ito at humihingi ng paumanhin. Nakasibilyan siya kaya hindi ko akalaing pulis nga ang bisitang iyon. Bagamat kitang-kita ko, Tito Makoy, sa kanyang tindig, ang kanyang katawan, matikas na matikas, toned ang muscles, magandang lalaki. Nako sir, wala pong problema. Ano po yan, pwede nyo pong maiwan sa akin at ako na lang ang mag-aabot kay attorney. Ito, Tito Makoy, ang tanong ko kay Japet. Subalit ayon sa kanya, kabilin-bilinan daw ng Police Provincial Director na iabot niyang personal sa aming administrator. Kaya naman pinaupo ko siya. Matapos na mabuksan ko ang computer, masyado pa namang maaga. Sir, mabuti pa kaya samahan mo muna ako. Kape muna tayo dyan sa baba, dyan sa may karinderya. Para naman hindi ka mainip sa kahihintay mo dito sa opisina namin. Iyan, Tito Makoy, ang pag-aanyaya ko sa kanya. Kasi noong oras na yun, hindi pa rin ako nag-aalmusal, kaya mag-aalmusal muna ako. Alam mo, Tito Makoy, ito kasi ang isa sa mga dahilan kung bakit palagi akong maaga. 7:30 pa lang nasa opisina na ako niyan. Pagkatapos kong magbukas ng computer, kakain ng saglit ng almusal at bago mag 8:00, muling nasa opisina na ako niyan, Tito Makoy. Sumama sa akin si Japit sa may karinderya. Ayaw niyang mag-almusal, ngunit pinilit ko siyang uminom ng kape at isang pandesal man lang. Habang nag-aalmusal kami, Tito Makoy, kwentuhan kaming dalawa. Maganda ang aming kwentuhan. Ito kasing si Japit, magaan siyang kausap, hindi siya mayabang. At pagbalik namin sa opisina, muli ko siyang pinaupo sa aming receiving area. Wala pa naman akong gagawin kaya nakipagkwentuhan ako sa kanya hanggang sa dumating ang aming provincial administrator. Ipinakilala ko siya sa aming administrator. Iniabot niya ang papeles na kanyang daladala, pagkatapos nagpaalam na ito. Sa ganda ng kwentuhan namin nung umagang iyon, inihatid ko pa siya sa labi ng Kapitolyo. Isang araw, Tito Makoy, isinama ako ng aming provincial administrator sa Police Provincial Headquarters. Merong okasyon pala dito. Ang governor namin ang talagang panauhin, ngunit hindi ito pwede kasi merong ibang schedule kaya yung provincial administrator na lang ang pinapunta bilang proxy. Umaga ang okasyon, araw ng Sabado, kaya doon na kami dumiretso ng aming provincial administrator. Pagdating namin, matagal-tagal pa naman bago mag-umpisa ang takdang seremonya.
Ang Provincial Administrator pinapasok ng Police Provincial Director sa kanyang tanggapan. Nag-uusap ang dalawa. Nakita ako ni Japit sa loob ng Police Provincial Headquarters. Kumustahan kaming dalawa tapos siyempre Tito Makoy, naalala niya na maganda ang pag-aasikaso ko sa kanya noon sa opisina namin. Bumawi rin ito dito. Hindi pumayag si Japit na hindi ako sumama sa kanya at sumabay na magkape o kaya uminom man lang ng malamig na maiinom. Gaya ng inaasahan Tito Makoy, maganda na naman ang takbo ng kwentuhan namin. Alam niyo po pakiwari ko naging magkaibigan na kami noong araw na iyon. Kasi pagkatapos ng seremonya, hindi muna kami pinayagang umalis, meron kasing kaunting salo-salo. Total kasi Tito Makoy, araw naman ng Sabado walang opisina kaya nanatili kami doon ng matagal-tagal. At ang araw na ito ay siya nang naging umpisa ng aming ganap na pagkakaibigan ni Japit. Palitan kami ng cellphone at palitan ng friend request sa Facebook. Sa aming pag-alis sa Police Provincial Headquarters, napagkasunduan namin ni Japit na minsan bibisita siya sa bahay namin kung wala siyang trabaho. Ang sabi ko sa kanya, mag-text lang o kaya tumawag kung nasa lungsod na siya at ako ang bahala. Lumipas ang ilang linggo, naghihintay ako Tito Makoy ngunit walang pagdalaw na naganap. Wala ring text at walang tawag. Siguro busy itong sina Japit. Saka Tito Makoy, aminin natin, kadalasan sa mga ganyang usapan, drawing ang kinahantungan. Kasi kahit sino sa atin ang mga salitang, papasyal ako sa iyo minsan, isa lang yan na komplemento para maging maganda ang usapan. Kaya hindi na ako umaasa pang bibisita talaga sa akin ang aking kaibigang si Japit. Ngunit Tito Makoy, isang hapon natuwa ako kasi 1:00 pasado ng hapon, tumawag sa akin si Japit. Pre, magandang hapon, kumusta? Nasaan ka? Yan ang tanong ko sa kanya. Nasa SM pala noon si Japit kaya sinundo ko siya at dinala ko sa bahay namin. Tito Makoy, ang mga magulang ko merong mga paupahang bahay sa lungsod. Tamang-tama naman na noong panahon na iyon, merong isang bahay na bakante walang umuupa. Doon ko siya dinala sa halip na sa bahay kung saan kaming mag-anak namamalagi. Total Tito Makoy, kompleto naman ang mga gamit dito. Pagdating namin sa aming bahay, dali-dali kong pinakausapan ang karinderyang malapit sa bahay namin na ipagluto kami ng merienda at pulutan. Nalaman ko kay Japit na noong hapon na iyon, plano niya palang manood ng sine. Ngunit wala siyang nagustuhang magandang palabas sa SM. Kasi sa dalawang sinihan ng SM, lahat Harry Potter. At yung isa naman, drama ang pelikula. Ganoon din sa Robinson kaya hindi siya nanood, hindi niya gusto ang pelikula. Tumawag siya sa akin. Tito Makoy, itong si Japit, galing sa ibang lalawigan, close-in staff siya ng Police Provincial Director. Kaya naman isinama siya dito sa amin nang madistino sa lalawigan namin ang Police Provincial Director. Walang kamag-anak si Japit dito sa lalawigan namin. Yan din ang dahilan kung bakit nakikita ko sa kanya na tila naghahanap ito ng kaibigan. Kaibigan na makakausap man lang o kaya makaka-jamming sa mga jamingan, liban sa mga kaibigan niya sa loob ng Police Provincial Headquarters. Napasarap ang aming kwentuhan sa unang pagdalaw na iyon ni Japit. Ginabi kami Tito Makoy. Nasa kasarapan pa ng kwentuhan. Ang ginawa ni Japit, nag-text siya sa kanyang mga kasamahan sa Police Provincial Office at sa kanilang Provincial Director na hindi siya babalik ngayong gabi sa headquarters. Nasa bahay namin siya. Kasi Tito Makoy, ako mismo hindi ko na siya pinayagang umuwi pa noong gabi na. Kasi medyo malayo sa bahay namin ang Police Provincial Headquarters. Nasa labas ito ng lungsod, mahigit 15 kilometro. Tapos madalang na ang biyahe ng mga sasakyan. Delikado Tito Makoy. Kaya hindi na ako pumayag na umalis siya noong gabing iyon.
Matapos niyang ipaalam sa kanyang mga kasamahan na hindi siya uuwi ngayong gabi, nagpatuloy kami sa aming pagsasyat. Tito Makoy, sa aming kwentuhan, hindi pa naman kami lasing. Ngunit, tila yata Tito Makoy may napapansin ako dito kay Japet. Meron akong naaamoy. Naaamoy ko Tito Makoy na tila yata pareho kami ng blood type. Yung blood type Tito Makoy na sabihin nating dugong bughaw ngunit nagiging luntian. Kasi may mga lagkit ang kanyang tingin sa akin. Ako naman, ganoon din sa kanya. Hanggang sa hindi nga siya nakapagpigil, nagtanong si Japit sa akin ng mga personal na bagay. Bakit daw wala pa akong asawa, 29 na ako, may trabaho, at kung tutuusin, nakakaangat naman ang kabuhayan naming mag-anak. Napangiti ako sa tanong niyang iyon sa akin. Alam mo tol, baka pareho tayo ng pananaw sa buhay. Yan nga rin sana ang itatanong ko sa iyo kung bakit hindi ka pa rin nag-aasawa. Kasi tol, di hamak na mas magandang lalaki ka sa akin. Lispo, alam mo isang kindat mo lang sa chika babe, oo kaagad ang sino man. Iyan Tito Makoy, ang wika ko sa kanya at sagot sa pagtatanong niya kung bakit hindi pa ako nag-aasawa. Alam mo tol, tamimi kasi ako pagdating sa mga babae. Yan ang kanyang matipid na sagot sa akin. Naku naman tol, maniwala ako sa iyong torpe ka. Sa itsura ba naman na yan? Yan Tito Makoy ang hindi ko pagsang-ayon sa kanya nang sabihin niyang tamimi raw siya pagdating sa babae. Habang lumalalim ang gabi, sa aming pagkikwentuhan nagiging palagay lalo kami sa isa't isa. Nagtatawanan, nagbibiroan, hanggang sa napansin ko na lang Tito Makoy na magkatabi na kaming dalawa. Nagbibiroan kami, may mga pakalabit-kalabit na siya sa katawan ko. Isang bisis nga Tito Makoy, napatayo talaga ako nang kalabitin niya ako sa aking tagiliran. Alam mo po kasi, sa lahat na bahagi ng katawan ko wala akong kiliti. Ngunit pagdating sa tagiliran talagang wag na wag mo akong bibiruin dyan kasi malakas dyan ang kiliti ko Tito Makoy. Malakas ang kuryente. Natawa itong si Japit nang makita niyang para akong natapon. Dahil sa kanyang hindi sinasadyang nakalabit ang tagiliran ko. Mamamatay kami Tito Makoy sa katatatawa. Masayang masaya nga ang aming jamingan noong gabing iyon hanggang sa nalasing kami. Nagpasyang tumigil na sa pag-iinom, natulog. Ngunit walang naganap sa aming dalawa noong gabing iyon. Hanggang tulog lang talaga at nagising kami, mataas na ang araw. Ngunit sumapit muli ang sumunod na Sabado, muli siyang dumalaw sa akin. Gaya ng dati doon kami sa bahay naming paupahan na bakante pa. At sa pagkakataong ito Tito Makoy, meron ang naganap sa aming dalawa ni Japit. Tama nga ako sa aking hinala na pareho kami ng blood type. Dala siguro na pareho namin alam ng kaunti na pareho kami merong lihim sa aming pagkatao. Pareho kami may pagtingin sa bawat isa. Kaya naman Tito Makoy, walang usapang naganap. Parang kaswal lang na naganap sa amin ang isang pribadong bagay. Basta Tito Makoy, nagawa na lang namin iyon na walang usapan. Sa pagkakaroon ng pribadong bagay na namagitan sa amin, ito na talaga ang naging umpisa ng patuloy na paglalim ng aming samahan at ang aming lihim na ugnayan. Masayang masaya kami pareho ni Japit kasi batid naming kapwa kami may pagtingin sa isa't isa. Nakikita namin iyon at nararamdaman. Wala na kaming itinatagong sekreto sa bawat isa. Ayon kay Japit, natuto pala siya sa gawain ng pareho lalaki sa kanyang pinsan na isa ring pulis. Ako naman Tito Makoy, natuto rin ako ng ganito sa kaibigan ko at dating kamag-aral noong college. Bagamat magkaiba ang aming trabaho, ngunit dahil sa aming lihim na ugnayan, naging parang inseparable na kaming dalawa. Tuwing katapusan ng linggo, pumupunta sa amin si Japit. Madalas sa bahay siya tumatambay at madalas ring dito nagpapalipas ng gabi sa bahay namin. Alam mo Tito Makoy,
Hindi ko akalaing lalalim ng ganito ang aming samahan ni Japit. Subalit Tito Makoy, ang saya ng aming samahan, kinakailangang magtapos. Alam mo kasi kasama siya ng grupo ng Provincial Director, may hangganan ang pananatili ng Provincial Director sa lalawigan. Alam naman natin na ang pagdestino sa kanila ay palipat-lipat ng lalawigan. Kaya sa pag-alis ng Provincial Director para sa panibagong destino na naman ito, kasama itong si Japit. Alam mo Tito Makoy, noong huling linggo, bago ang turnover of command, sa bahay pa natulog itong si Japit. Ang drama namin Tito Makoy, tahimik lang kami, ngunit pareho kami pumapahid ng mga luha sa aming mga mata. Mahigit sigurong 1 oras Tito Makoy, ganoon kami ni Japit habang nakaupo. Umiinom kami noong oras na iyon, yung tinatawag naming for the road na inuman at yung inuman ng pamamaalam. Dumating nga ang araw na kinakailangan ng lumipat ng destino ng Police Provincial Director. Merong naganap na turnover of command sa Police Provincial Headquarters. Ako Tito Makoy, ayoko na sanang pumunta doon sa Police Provincial Headquarters. Subalit ang Provincial Administrator namin ang muling ipinadala ng Governor para humalili sa kanya. Hindi ako nakatanggi na sumama sa aming Provincial Administrator. At sa loob ng Police Provincial Headquarters, habang nagaganap ang seremonya, kaming dalawa ni Japit Tito Makoy, magkasama, nakatayo, nagkikwentuhan sa tabi ng kanilang sasakyan na nakahanda na para sa kanilang pag-alis nung araw na iyon. Alam niyo po Tito Makoy, ang hirap talaga kasi kapwa kami ngumingiti ni Japit, ngunit yung mga ngiting walang laman. Lalong-lalo na noong tapos na ang seremonya, umaandar na ang sasakyan nila para umalis. Kahit na napagkasunduan namin na walang iyakang gagawin noong araw na iyon, ngunit hindi rin namin napigilan Tito Makoy. Kapwa kami umiyak ni Japit, kasabay ng mahigpit na yakapan namin at tapikan sa balikat. Yung huling yakapan. Alam mo Tito Makoy, para akong nasasakal. Lalong-lalo na noong nakita kong sumakay na si Japit sa sasakyan. Hanggang sa umabante na ito papalabas ng compound ng Police Provincial Headquarters. Bago nakalabas, muling kumaway sa akin si Japit sa bintana ng sasakyan. Yung huling kaway niya sa akin. Alam mo Tito Makoy, ang ginawa ko na lang, huminga ako ng malalim at pinahid ko kaagad ang luha sa mga mata ko. Kasi naman nakakahiya. Ngunit kahit nga yung ibang pulis doon nalulungkot din at mayroon din akong mga nakitang umiiyak. Alam nyo na po, pagpaalaman talaga, malulungkot ka at minsan hindi mo maiwasang umiyak. Yung ilang pulis doon na mga kakilala ko rin, pareho kami tinatanaw ang papalayong mga sasakyan. Pareho kami tahimik na tahimik hanggang sa nakalabas na itong ganap at nawala na sa aming paningin. Bagamat wala na sa aming lalawigan sina Japit, ngunit patuloy ang aming komunikasyon. Nagkukumustahan sa Facebook at minsan nag-uusap sa Messenger. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, nakikita ko na lang Tito Makoy na dumadalang ang aming pag-uusap. Hanggang sa naging bibihira na lang talaga na makapag-usap kami nitong si Japit. At lumipas nga ang mga taon Tito Makoy, pareho kaming dalawa nag-move on. Bumukod ako ng aking pamilya, si Japit ganoon din. Ngayon Tito Makoy, pareho na malalaki ang mga anak namin. Ngunit kaming dalawa ni Japit na nanatiling magkaibigan. Bagamat hindi pa kami nagkikita muli ng personal mula noong umalis sila dito sa lalawigan namin, ngunit ang pagkakaibigan namin ay nananatiling matatag. Pag nagkakausap kami sa Messenger, naroon pa rin ang kulitan. Ang aming naging ugnayan noon Tito Makoy, tinuturing naming bahagi ng nakalipas ng aming buhay, ang aming pagsusubok sa lahat na bagay at iba't ibang karanasan. Ito'y upang hindi kami mapagkikwentuhan lang. Sa akin kasi Tito Makoy,
Wala namang masama kung masubukan mo ang iba't ibang bagay. Ngayon, ang matamis na nakaraan sa aming dalawa ni Japit, buhay na buhay ito sa aking alaala. Walang pagsisisi at nakangiti kong inaalala ang aming magandang ugnayan. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po piliin nyo kahit na ganito lang kasimple. Ang iyong tagapakinig, Iverson. Maraming salamat Iverson sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, tama ka na maigi yung nasusubukan mo ang iba't ibang bagay para hindi ka lang napagkikwentuhan. Sa pagdating ng panahon, hindi ka manghihinayang, walang pagsisisi sa panig mo. At natutuwa rin ako sa kinahinatnan ng inyong kwento. Pareho kayo ni Japit, maganda ang katayuan at masaya sa buhay may pamilya ngayon. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout kay Noy de los Santos Amarilla. Ang kanyang pagpapa-shoutout nabasa ko sa upload natin, yung sa kwento ng Dahil sa Pustahan ng Magkakaibigan. At sa ating mga kasamahan naman na nagpapa-shoutout, ang kailang comment ng pagpapa-shoutout sa ating kwento, yung kwento ni Garth at Sheldon, ang dating habal-habal driver. Shout out kay Robert Merapuente. Maraming salamat Robert. At siya nga pala, kung nakikinig ngayon, si Rodney Kerubin. Rodney Kerubin, sina-shout out kita. At heto, baka kayo na ang forever. Gusto ni Robert Merapuente na makipagkaibigan sa iyo. Ang sabi niya sa akin, Tito Makoy, pwede pong makilala si Rodney Kerubin. Kaya Rodney Kerubin, kung nakikinig ka Rodney, mag-reply ka na lang sa comment ni Robert Merapuente doon sa kwento ni Garth at Sheldon, ang dating habal-habal driver. Kasi gusto kanyang maging kaibigan. Sana kayo na rin dalawa ang forever. Alam ko magbubunyi na naman lahat ang ating samahan. Shout out din kay JP Chulipa, nagpapa-shout out. At shout out din sa ating kasamahang si Julius Abad Espiritu ng Romania. Naghahanap rin ito ng forever at nagpapa-shout out. Julius, kasama ka na sa Team A na hinahanapan natin ng forever. Kasi nabasa ko doon sa isang comment mo, doon yata sa Ako at ang Aking Pahinante, na gusto mong makahanap ng forever. Kasama ka na sa hinahanapan ng forever na sa Team A. Shout out din kay Junjin Kabali. Sabi niya, pa-shout out Tito Makoy. Maraming salamat Junjin at shout out sa iyo. Shout out din kay Joselino Entereso. Kahit na hindi siya nagpapa-shout out, kaya lang gusto kong banggitin dito kasi ang sabi ni Joselino Entereso, balak niya raw magsulat kaya lang nahihiya siya dahil sa kanyang propesyon. Okay lang yan Jo, kung medyo nahihiya ka at hindi ka handa talaga, walang problema yan. Saka mo na lang ipadala sa akin kung handang-handa ka nang ibahagi ang iyong kwento. Salamat sa pagiging kasamahan natin. At gusto ko ring i-shout out si Noel Ortez. Ang sabi niya, welcome raw dito sa Naga City. Hope you enjoy Traslasyon and other activities this year's Piña Francia. Alam mo Noel, maraming salamat sa pag-welcome at nakita ko nga sa Traslasyon, wala palang pinag-iba sa Black Nazarene ang translasyon dito. Ano ba yan? Translasyon. Medyo na pipilipit ang aking dila na dati nangang pilipit talaga. Maraming salamat Noel Ortez sa pag-welcome mo sa akin dito sa Naga. Kasi nga mga kaibigan, urago na ako. Shout out din sa ating kasamahan na si Michael II 1411. Ang sabi niya, good day po Tito Makoy, pa-shout out from South Caloocan. Ito pa lang si Michael II, magbe-birthday September 18. Happy birthday sa iyo Michael. Tanggapin mo ang aming pagbati buhat sa iyong mga kasamahan dito sa ating channel. At gusto niyang pa-shout out, ngunit hindi raw siya naghahanap ng forever kasi baka sa huli masaktan lang siya. Ang comment ni Michael II, kanyang isinulat sa repost na Ako at ang Aking Pahinante. Michael, maraming salamat at sa muli, happy birthday sa iyo.
Nagpapa-shoutout din ang ating kasamahan si Joe Makati from New Orleans, USA. At nag-iimbita sa akin itong si Joe Makati na kung may pagkakataon na kung makabiyahe sa Tati. Meron pala siyang sariling bahay doon. Pwede raw akong tumuloy sa kanila. At alam ko, Joe, maraming magagandang lugar dyan sa New Orleans at maraming mga magagandang festivals din dyan sa lugar nyo. Salamat sa pag-iimbita at sana nga matuloy ang aking planong pagpunta sa Tati. Kaso, nag-iipon pa ng pamasahe. Medyo kasi malaki-laki ang halagang kailangan pag babiyahe ka ng Tati. Sa muli, Joe Makati, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at i-shoutout ko na rin muli si Mr. Ed Oy. Maraming salamat, Sir Ed, at shoutout sa iyo dyan. At siyempre ang ating kasamahan sa Dubai, United Arab Emirates, si Adon Vlogs. Shoutout sa iyo, Adon Vlogs. Sa muli mga kaibigan, maraming salamat po sa tuloy-tuloy niyong pakikinig at tuloy-tuloy na sinasamahan niyo ako dito sa ating kwentuhan. Ngayon mga kaibigan, sa ating mga hinahanapan ng forever, ang ating isa-shoutout ngayon ay ang Team B. Naghahanap ng forever si Robert Marapuente. Shoutout sa iyo, Robert. At siya nga pala, si Rodney Carubin muli. Kung nakikinig ka ngayon, mag-reply ka kay Robert Marapuente kasi gusto kanyang maging kaibigan, gustong makilala. Pareho kayo nasa Team B. Sana kayong dalawa na ang maging forever, sumunod na forever dito sa ating samahan. Isa pa sa mga hinahanapan natin ng forever, Alfred TV 888, John M7V, John Inglaterra at si Alvin Santiago. Para sa ating mga bagong kasamahan ngayon, yung ngayon pa lang nakapakinig dito sa ating kwentuhan, yung mga binanggit kong pangalan, uulitin ko, Robert Marapuente, Alfred TV 888, John M7V, John Inglaterra, Alvin Santiago at si Rodney Carubin. Lahat po yan naghahanap ng forever. Kaibigan, kapartner, kasama sa habang buhay, basta forever. Sa mga nais pong magpa-shoutout, isulat lang sa pinakahuling upload. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat.